Ito ang UNTV News Worldwide. Yes, hello sa lahat ng ating mga kasangbahay sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong araw po at mabuting pagkakataon na bigay sa atin. Hello sa iyo, Aurelyn. Kamusta na? At ganun din sa ating mga kasamang global correspondents. Ang oras na po natin, 34 na minuto makalipas ang alas 4 ng madaling araw. Good morning, Kuya, at magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas. At magandang hapon naman dito sa Western Hemisphere. Ngayon ay araw ng Lunes, December 11, 2023. Mula sa Edmonton, Alberta, Canada, ako si Noel Poliarco. At mula naman dito sa Toronto, Canada, ako si Aurelyn Quijano. Maghahatid sa inyo ng umaatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. Libo-libong tao nagprotesta sa London para sa Gaza ceasefire. Gold reserve ng Russia balak i-unfreeze para sa climate funds. International Peace Conference, solusyon upang tuldukan ang Israel-Hamas war. Immigrants sa Canada umaalis dahil sa lubhang pagtaas ng cost of living. Higher fees sa established investment properties ipatutupad ng Australia. Workers' strike nagdulot ng pagsasara ng ilang paaralan at mga serbisyo. Una sa ating mga umaatikabong balita. Nagprotesta ang libo-libong tao sa London para sa Gaza ceasefire. Nanawagan ng mga ito para sa agarang pagwawakas sa pagsalakay ng Israel sa Gaza at pagpuna sa kanilang pamahalaan dahil sa hindi pagboto pabor sa tigil putukan. Ito ang umaatikabong balita ni James Hilario. Libo-libong protesters ang nagmarcha mula sa London's Bank Junction hanggang sa Parliament Square noong Sabado, December 9. Ang mga ito ay may hawak na mga placard na nagsasabi ng ceasefire now, end genocide at ang sikat na Palestinian slogan, from the river to the sea, Palestine will be free. Pinuna rin ng mga ito ang UK government sa pag-abstain sa isang resolusyon ng United Nations Security Council o UNSC na nanawagan ng agarang ceasefire sa Gaza na naveto na ng US. Si UN Secretary General Antonio Guterres ang nag-trigger ng pagboto sa pamamagitan ng pag-invoke sa Article 99 ng UN Charter, isang panukalang hindi nagamit sa loob ng ilang dekada. Pinapayagan ng artikulo ang UN Secretary General na ipaalam sa Security Council ang anumang bagay na sa kanyang palagay ay maaaring magbanta sa pagpapanatili ng pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Ayon sa London Metropolitan Police, tinatayang 40,000 ang dumalo sa protesta. Dagdag pa nila, nasa 13 protesters ang inaresto dahil sa mga offensive placard. Samantala, noong nakaraang buwan, sinibak ni Prime Minister Rishi Sunak si Home Secretary Suella Braverman dahil sa pag-akusa sa mga pulis na masyado ang pagpapayaman sa mga pro-Palestinian protester at pagtawag ang mga ganitong protest na hate marches. James Hilario, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balak i-unfreeze ang kasalukuyang reserbang ginto ng Russia. Subalit malabo naman itong mapagkasunduan sa naganap na COP28 Climate Change Conference. Ito ang umaatikabong balita ni Abby Valdez. Tinitignan ng Russia ang posibilidad na gamitin ang reserbang ginto nito na nakuha sa Ukraine bilang pondo para sa Climate Damage Fund para sa mga developing countries. Ito ang pahayag ni Ruslan Delgeriev, representative ng Russia noong nakaraang COP28 summit na naganap sa Dubai, United Arab Emirates noong December 8. Aniya makatutulong ito upang mawala ang agwat ng maunlad sa papaunlad na bansa sa pagharap sa climate change. Dagdag pa nito, tinitingnan ng Russia na magbigay ng voluntary contribution
para sa pondo ng pagkawala at pinsala mula sa mga nakapirming national gold reserves na hawak ng mga international organization. Malabo naman itong mangyari dahil sa pag-freeze ng mga kanlurang bansa sa international reserves ng Russia na nasa kalahati o higit sa 300 bilyong dolyar. Ito ay matapos magpadala ng armed forces sa Ukraine noong Pebrero ng nakaraang taon. Samantala, nais naman ng Ukraine na gamitin ang gold reserves ng Russia upang maitayong muli ang kanilang bansa. Bagay na nais ding mangyari ng mga kanlurang bansa. Bagamat komplikado pa sa ngayon dahil sa mga posibleng epekto nito. Abby Valdez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan si Palestinian President Mahmoud Abbas sa agarang pagwawakas ng giyera sa Gaza at pagkakaroon ng International Peace Conference upang makagawa ng pangmatagalang solusyong pampolitika na humahantong sa pagtatatag ng Palestinian State. Pagtalakay sa International Peace Conference, nasa paunang yugto pa rin hanggang sa ngayon. Mula sa Grand Prairie, Canada, may umatikabong balita si Jeffrey Reyes live. Hello Jeffrey, napapanahon ba ang panawagan na ito ni President Abbas? Yes, magandang araw, Noel. Sinabi mismo ni Palestinian President Mahmoud Abbas na napapanahon na upang maisagawa ang International Peace Conference para sa pangmatagalang solusyon at suliraning kinaharap ng Israel at Palestina at ginagarantiyahan ng mga makapangyarihang pinuno ng mga bansa. Nananawagan din ito para sa agarang pagwawakas ng tumitinding giyera sa Gaza dahil sa all-out war ng Israel Defense Force. Bukod dito, binigyan diin ni Abbas na batay sa binding ng international agreement, ang layunin nitong muling buhayin ang humihinang Palestinian Authority. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapatupad ng matagal nang hinihintay na reforma at pagsasagawa ng presidential at parliamentary election. Unang sinuspindi ang eleksyon matapos manalo noong 2006 ang grupong Hamas. Kinalaunan kasi ay itinaboy palabas ng Gaza ang Palestinian Authority. Samantala, Noel, ayon sa US senior official, ang ideya ng International Peace Conference ay natalakay sa iba't ibang kasapi nito. Gayunman, ang nasabing panukala ay nasa paunang yugto pa lamang. Balik sa iyo, Noel. Yes, Jeffrey, kamusta naman ang humanitarian situation sa Gaza? Noel, dahil sa patuloy na sigalot at intense ground defense ng Israel Defense Force, masasabing walang ligtas na lugar ngayon sa Gaza dahil sa kabi-kabilang pambobomba. Naputol din, Noel, ang paghahatid ng pagkain sa iba't ibang mahalagang supplies. Noel. Oo nga, medyo mahirap na situation. Jeffrey, sige, maraming salamat sa iyong update. Jeffrey Reyes mula sa Grand Prairie, Canada. Nangyayari na ang reverse immigration sa Canada dahil sa lubhang pagtaas ng cost of living at kakulangan sa housing. Mula sa Toronto, Canada, may umaatikabong balita si Sheila Reyes live. Good afternoon, Sheila. Ano nga ba itong reverse immigration na nangyayari sa Canada at ano naman ang ginagawa ng gobyerno patungkol dito? Good afternoon, Aralyn. Dahil sa lubhang pagtaas ng cost of living at kakulangan ng rental properties, marami sa mga immigrants ang napipilitang tumalikod sa bansa na kanilang pinili na adopted home. Sa unang 6 na buwan ng 2023, nasa 42,000 ang lumisa na sa Canada. Ito ay dagdag sa 93,818 noong 2022 at 85,927 naman noong 2021. Ayon sa report mula sa Institute for Canadian Citizenship o ICC, ang rate ng pag-alis ng mga immigrants noong 2019 ay ang pinakamataas sa loob ng 2 dekada.
Pangunahing isinisisi ng mga immigrants ang sobrang taas o skyrocketing housing costs sa bansa, kung kaya't nagdedesisyon sila na humanap na lamang ng panibagong bansa. Sa kasalukuyan, nasa average na 60% ng household income ang kinakailangan upang mapunan ang home ownership costs. Sa Toronto, ito ay 80%, habang sa Vancouver naman ay 98%. Ayon sa mga eksperto, ang pagtaas ng cost of home ownership ay bunsod ng housing shortage na pinalalala naman ng rapid immigration. Noong nakaraang buwan, nilagyan ng cap ng gobyerno ni Prime Minister Justin Trudeau ang target para sa mga new residents sa 500,000 per year hanggang 2025 upang maibsan ang pressure sa housing market. Oralyn? Oo, Sheila, this is very timely, lalo na yung Filipinos talagang make up a significant number of immigrants dito sa Canada. Para sa kaalaman ng ating mga manonood, Sheila, magkano na nga ba ang renta or rental rates sa Toronto sa ngayon? So ngayon, Oralyn, dito sa Toronto, nasa 2,200 ang average rent ng one-bedroom apartment. Ang two bedrooms naman ay nasa 3,000 na pataas. Yun, kaya talagang tumataas na talaga yung presyo, Sheila, compared sa before, nung una tayong dumating dito sa Canada, talagang significantly more expensive na ngayon ang renta. Kaya para sa ating mga kababayan na nagpaplanong mag-immigrate dito sa Canada, mahalaga na meron silang lahat ng impormasyon to plan accordingly. Kaya keep us posted. Salamat, Sheila, mula sa Toronto, Canada, kung saan isa sa 4 na tao o 23% ng population ay may mga immigrants. Mahal na talaga dyan, Oralyn at Sheila. Kaya dito, sabi nga, Alberta is calling. At sa kaugnay ding balita, isa sa mga paraan upang masolusyonan ang kakulangan ng affordable housing sa Australia ay ang pagpapataw ng mas mataas na purchase fees para sa mga dayuhan na bibili ng established homes. Samantala, babawasan naman ng pamahalaan ang foreign investment application fees para sa mga proyektong build to rent sa layuning mahikayat ang pagtatayo ng karagdagang mga bahay. Ito ang umaatikabong balita ni Danny Delieva. Noong buwan ng June 2023, inilaan ng Australian Federal Government ang 2 billion Australian dollars o 73 billion pesos upang makapagpatayo ng libu-libong affordable homes. Layunin nito na matugunan ang waiting lists sa public housing supply. Kabilang sa mga hakbang na ipatutupad ng pamahalaan upang matugunan ang kakulangan sa housing supply ay ang pagtriple ng purchase fees para sa mga dayuhan na bibili ng established homes sa bansa. Mula 28,200 Australian dollars ay magiging 84,600 Australian dollars. Tataasan din ng halos 6 na beses ang annual vacancy fee na hindi bababa sa 169,200 Australian dollars. Ito ay doble ng tinaasang application fee na ipinapato sa foreign-owned properties na nananatiling bakante at hindi ipinapasok sa rental market. Ang bagong application at vacancy fees ay aplikable sa mga bahay na binili simula noong May 2017. Samantala, mananatili pa ring 28,200 Australian dollars ang application fee sa mga dayuhang bibili ng bagong tayong bahay. Upang lalong mahikayat ang mga dayuhan na bumili ng bagong property at paigtingin ang pagtatayo ng mga bagong pabahay. Babawasan naman ang pamahalaan ng fees sa build-to-rent projects. Makatutulong ang mga hakbang upang tumaas ang housing supply sa bansa, magdagdag ng construction jobs at masuportahan ang paglago ng ekonomiya, ayon kina Australian Federal Treasurer Jim Chalmers at Housing Minister Julie Collins. Umaasa si Treasurer Jim Chalmers na makakakalap ng nasa 500 million Australian dollars sa loob ng 4 na taon ang pamahalaan mula sa mga bagong fees and charges na magagamit sa priority areas tulad ng pagtatayo ng mga bagong bahay. Ayon sa survey ng National Australia Bank noong 2022, halos 5% ng Australian property market ay pag-aari ng overseas investors. Sa tala ng Australian Taxation Office, 5 million Australian dollars ang nakolekta ng ahensya mula sa vacancy fees noong financial year 2021-2022. Danny Delieva,
UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. From Australia, balik naman tayo dito sa Canada, nagdulot ng malawakang school closures at limited public services sa probinsya ang kasalukuyang welga ng public sector workers sa Quebec. Mula sa Montreal, Canada, may umaatikabong balita si Ana Torreja live. Ana, gaano karami ang sumama sa welga? Oo, magandang araw sa iyo, Aureline. Mahigit sa 400,000 public sector workers dito sa Quebec ang kasalukuyang nagsasagawa ng week-long strike sa pangunguna ng Common Front Inter-Union Alliance simula Biyernes. Kasama sa walkout na ito ang affiliated workers na nasa healthcare at education sector. Layunin nito ang magkaroon ng bagong collective agreement sa pamahalaan kaugnay ng wage increase at mabago ang kanilang working conditions. Kabilang din dito ang mahigit sa 65,000 na elementary at high school teachers na nakastrike mula pa noong November 23 na nagdulot ng pagsasara ng maraming French schools na nakaapekto sa mahigit na 300,000 na estudyante. Makikibahagi din sa provincial-wide strike na ito ang nasa 80,000 na nurses at nursing aides simula Lunes, December 11. Pahayag ni Premier François Legault, nakahanda ang gobyerno na magbayad ng karagdagan sa mga public sector workers kapalit ang schedule flexibility mula sa union. Samantala, ayon naman sa mga union leaders, maliban na magkaroon ng bagong kasunduan o deal, bago matapos ang buwan ay posibleng matuloy ito sa isang general unlimited strike kung saan off the job ang mga manggagawa indefinitely. Balik sa iyo, Aureline. Oo, Ana, no? Actually, this is really important, lalo na sa kanina na balita ni Sheila, yung rising cost of living dito sa ating bansa. Kaya maraming mga parents that are working while their kids are in school. Kaya mahalaga yung school system para sa kanila, para meron silang opportunity to work. Meron bang mga karagdagang updates ka dyan tungkol sa strike? Oo, Aureline, sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang pag-uusap sa pagitan ng pamahalaan at ng mga labor unions. At sa December 18 nga ay nakatakda na i-present ang tentative agreement. Samantala, nakabahala sa mga mamamayan kung magpapatuloy pa ang pag-uwelga dahil malaki ang epekto nito sa mga estudyante at mga magulang. Gayun din ang epekto nito sa mga healthcare system dito sa probinsya dahil nga naantala or nade-delay ang marami sa mga medical services. Aureline? Oh, Ana, hopefully makabalik na sa pag-aaral mga estudyante, and keep us posted and updated on the ongoing strike. Muli, salamat, Ana Torreja, live mula sa Toronto, Canada. Napagkasunduan na ng mundo ukol sa Comprehensive Artificial Intelligence Rules. Nagbibigay ito ng daan upang matugunan ang legal oversight ng AI technology upang makatulong sa pang-araw-araw na buhay at maiwasan ang mga masamang dulot nito. Ito ang maatikabong balita ni Daniel Encarnacion. Napagkasunduan ng European Parliament at 27 member countries ng bloc ang Artificial Intelligence o AI Act. Ito ay matapos mapag-usapan ng ilang mga controversial na punto gaya ng generative AI at paggamit ng pulis sa face recognition surveillance. Ang EU ang kauna-unahang kontinente na makakagawa ng mga batas para sa paggamit ng AI ayon kay European Commissioner Thierry Breton. Nagkaroon ng closed doors na pag-uusap nitong linggo kabilang na ang 22 hours bago ang session noong Biyernes. Hinihintay naman ng mga civil society groups na maplansya ang mga technical details nito sa mga darating pa na linggo. Anila, hindi pa rin sapat ang naturang deal upang maprotektahan ang mga tao sa bantang dulot ng AI systems. Kailangan pa ring pagbotohan ng European Parliament ito sa susunod na taon, ngunit ito ay formalidad na lamang.
Hindi pa naman ipatutupad hanggang 2025 at maaaring maapektuhan ng mga kumpanya na may violation sa multang aabot sa 35 million euros o 7% ng kumpanya. Mayroon na rin ginagawang proposal ang US, UK, China at iba pang global coalitions gaya ng Group of 7 para ma-regulate ang AI. Ayon kay Anu Bradford, isang Columbia Law School professor na eksperto sa EU law and digital regulation, maaaring maging ehemplo ang nagawang batas ng EU sa ibang bansa. Daniel Encarnacion, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsasagawa ng consular outreach mission sa Kota Kinabalu, Malaysia mula sa December 11th to 15th. Pansamantala namang magsasara ang Pag-ibig Fund Service Desk sa Riyadh, Saudi Arabia mula December 19th, 2023 hanggang January 6, 2024. Ito ang umaatik kababalita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Magkakaroon ng consular outreach mission sa Kota Kinabalu, Malaysia sa December 11 hanggang 15. Libre ang pagbubook ng appointment at hindi kinakailangan dumaan sa ahente ang mga aplikante upang magkaroon ng slot. Maaaring mag-book ng appointment sa bit.ly/klcmph or scan ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Malaysia sa facebook.com/ph in Malaysia. Maaari namang makita ang listahan ng mga passport requirements sa bit.ly/ph passport. Bukas naman ang Philippine Consulate General sa New York City, USA sa darating na Sabado, December 16 mula 1:00 ng hapon hanggang 6:00 ng gabi upang magbigay serbisyo sa ating mga kababayan. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ay ang passport services, notarization at NBI services, retention at reacquisition of Philippine citizenship at overseas voters registration. Sa mga nangangailangan ng passport services, mag-book niyo ang inyong appointment sa passport.gov.ph at para naman sa ibang serbisyo, maaaring mag-book ng inyong appointment sa appointments.newyorkpcg.us. Pansamantalang namang magsasara ang Pag-ibig Fund Service Desk sa Riyadh, Saudi Arabia mula December 19, 2023 hanggang January 6, 2024. Maaari pa rin ma-access ang inyong Pag-ibig services sa pamamagitan ng pag-email sa popriyadh@pagibigfund.gov.ph o bumisita sa Virtual Pag-ibig sa pagibigfundservices.com/virtualpag-ibig. Ready na for release sa mga newly arrived passports ang Philippine Consulate sa Macau para sa mga applications na naisumite bago ang November 22. Kinakailangan i-claim ang passports in person sa konsulado at huwag kalimutang dalhin ang lumang resibo at passport. Kapag hindi na-claim ang passport sa loob ng 1 taon, ay ibabalik ito sa Department of Foreign Affairs. Maaari namang mag-email sa macaupcg.passport@gmail.com kung may mga katanungan tungkol sa availability ng passports. At yan muna ang latest mga kabayan. Ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At eto na ang di natin makakalimutan, ang pinakaaabangan nating lahat. Pwede bang bumate? Pwedeng pwede! Narito ang pagbati ng ating kababayan. Hello po, coming from Perth, Australia. Binabati ko po ang aking mga kamag-anak, aking mga kapatid sa Pilipinas, sa mga kuya ko po, si Kuya Obet, si Kuya Rick, si Kuya Oli, aking mga in-laws, at ang aking mga pamangkin, at ang aking mga kaibigan. Huwag niyo po kaming alalahanin dito. Kami po ay nasa mabuting kalagayan. At namimiss ko na rin po kayong lahat dyan. At maraming salamat po sa inyong mga pangungumusta po din sa amin. Salamat po at kami nagkaroon ng pagkakataon na mabati po kayo. Ako rin po ay bumabati sa aking mga kamag-anak at aking mga kapatid. Ang aking ina na si Nanay Tuding at kami naman po ay nasa mabuting kalagayan dito at yun lang po, maraming salamat po.
Yan, ako naman Manuel. I'd like to greet my lola at Tita Rose ko dyan sa Tondo, Manila. At binabati ko rin po si Brad June Bergonio from Montreal, Canada, Brad Ray Nabong from lokal ng Pasita, San Pedro, Laguna, Roberto Salvador from Imus, Cavite, at Doc Maria Consuelo Velasco from BF Homes. Noel? Yon, at ako naman gusto kong batiin ng unang-una na ng happy 24th Sabbath anniversary ang aking mahal na asawang si Arwina. Yan, samahan ka nawang palagi ng Panginoon at salamat sa Diyos sa pagbibigay sa iyo sa akin. Ayan. At syempre ganun din, happy viewing din sa ating mga laging taga-subaybay, si Bebot and Hernan Galicia, si Aileen and Jess Torres kay Grazil Lumabong, ganun din kay Brad Ding and sis Evelyn Velasco, kay Madel and Abong Garcia. Hello din kay Malu and Mario Santa Catalina, kay Jesse Reyes, kay Brad Fernando. Ayan, at siyempre, Oralin, sa lahat ng mga taga-subaybay natin, araw-araw sa lahat ng programa natin sa UNTV. Ayon, go ahead, Oralin. Mga kasangbahay, kung mayroon kayong hindi napanood o nabalita o nais niyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Proverbs, chapter 30, verse 5. Every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in Him. At yan po ang mga umaatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Lunes, December 11, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 350. Mula rito sa Toronto, Canada, ako si Oralin Quijano. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 350, mula rito sa Edmonton, Alberta, Canada, ako naman po si Noel Poliarco. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.